Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Ligawan si Congresswoman para sa budget. Umani ng iba't ibang reaksyon online ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa programang Bawat Bayan Makikinabang sa Ubando, Bulacan nitong Mayo 21. Sa gitna ng kanyang diskusyon tungkol sa Local Government Support Fund at Socio-Civic Development Program, nagbiro ang Pangulo hinggil sa papel ng Kongreso sa pag-aproba ng pundo para sa programa ng gobyerno. Sabi niya, ito ang kanyang salita. Ayan, ligawan nyo na yan si Congresswoman dahil sila ang may hawak ng budget. Kaya papaano natin medyo himasin nyo na para naka-ready na siya para sa susunod na budget. Oh, ito na yung style nila. Ang tinutukoy ng Pangulo ay si Bulacan Representative Lenabel Ruth Villareca habang ipinapaliwanag niya ang plano ng administrasyon na dagdagan pa ang budget para sa lokal na programa kung magiging maganda umano ang implementasyon nito. Bilyones ang budget sa taong ito na aprobahan, binibigay ngayon sa local government. Example, yung I think 200,000 per barangay. Yan ang isang example na maalala ko. Buong bansa, lahat ng barangay, binigyan ng 200,000. So, bahala ang barangay captain. So, doon, makipila ka sa barangay captain para mabigyan ka. Papaano doon sa Batangas? Nagreklamo, 84 barangay captains hindi isinama na mabigyan dahil sa politika. Kaya itong ginagawang ito, masyado nang napolitika ang ating gobyerno ngayon. Okay naman sana yung ganyan, kailang I doubt kung yung mga pundo na ibibigay sa mga LGU mapupunta lahat sa mga nangangailangan tao. Baka ang makinabang lang mga mambabatas at saka mga local official. Anyway, ano ko lang yan. Pangamba ko lang. Sana nga makarating. Oh. So, ligawan mo pa ang congresswoman para maambunan kayo ng budget? Ganyan ang style ngayon. Oh, ano yung nangyari sa botohan sa Kongreso? Impeachment ni VP Sara. Incentive package. Excuse me ha. Sa bawat bumoto ng yes, 20 million cold cash. Kaya mayroon ng dalawang kongresista daw, party list, biglang nag-resign. Bakit? Paldo na 20 million pa naman. Cash. Wow. So, infrastructure projects, around 200 million. Basta bumoto ka lang ng yes. Ganyan ang style nitong administrasyong ito. Nawawala na sa tamang direksyon. Masyado na politika na okay lang sana kung yung mga kongresista na pinagkatiwalaan ng pundo o kaya yung mga LGU heads, unahin ang bayan, unahin ang mamamayan bago ang sarili nila. But I doubt. Kasi nga, sa election natin, ang laki ng gastos bago ka manalo. Kaya, yung mga nagplaplanong tatakbo sa susunod na election 2028, kung mayroon mang election, naghahanda na naman ngayon ng mga ipamimigay nila.
para makakuha ng boto at manalo sila. Yan po ang problema ng ating bayan. Masyado ng nabababoy ang election system natin. Pera-pera na lang. Oh. Basta tayo ng mga reaction. 992 ang nag-react. 605 ang tumatawa. 310 ang galit. 63 lang ang nag-like. Ano sabi dito? Wilson Perez, sa inyo pa ngayon, mga crooks. Malapit na magtapos itong sistemang ganito. Jimmy Cuyos, hikayatin ang mga congressman na ang budget minamaleta. Rejoy Diaz Ganados, ikaw gyud di ay pasimuno. Kung budget, naka-budget na limason paman. Bernadette Sopregs, ganda talaga ng pagka-edit. Besti Renz, in the election, they will campaign among the voters to win, but when they win, they are very cunning, as if they don't know before they can even be trusted. Yan ang problema. Kung minsan, ang problema din ang voters. Tayo rin eh. Kasi nababayaran. Alangan naman na hindi nila babawiin yung ginastos nila. Dito sa Mindanao, may alam akong lugar dito. Huwag ko na lang sabihin yung probinsya, grabe. Bawat botante, according to my friends na taga doon, umaabot 5,000 per botante. Paano ngayon babawiin ng local official o kung kongresista yung gastos niya kung sweldo lang ang asahan? Kaya nga, talamak ang korupsyon sa bansa natin ngayon. Kaya, God save the Philippines. Tama si VP Sara. Pag-asa na lang natin 2028. Sana manalong presidente si VP Sara at magkaroon ng pagkakataon ng bansa para bayan babangon muli. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. But instead na yung usual housing, Talandig housing video na ipakita ko, ibang video ang ipakita ko. I hope mag-enjoy kayo itong napakagandang tanawin na ito. Magandang araw mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa rooftop sa aming bahay. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong napakagandang tanawin. Ito po ang aming cherry blossom. Itinanim namin 20 years ago. At naka full bloom. Wow. Yeah, meron pang isa doon. No? Close up natin ha. Oh. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang ito na ibinigay mo sa amin para tayong nasa Japan ngayon. Sakura nila doon. Ito, tawag ko dito, Bukidnon Cherry Blossom dahil galing ito sa Bukidnon. Yun po ang kanyang puno, ano. So that was 20 years ago. Okay. Yung punuan sa malayo, ito. Ayan. Anak na lang. Ito yung naunang naitanim. Nung namunga na siya, nahulog ang mga seeds. Ito, anak na ito. Yun. So,
Ito, mga more than 200 trees of this kind ay naitanim namin sa Philippine Military Academy nung na-assign ako doon. Kaya huwag kayong magtaka, pagpunta nyo sa Philippine Military Academy at makakita ng ganito na cherry blossom, yun po ang galing sa Bukidnon. So, salamat po Panginoon sa biyayang ito. God is beautiful God, kaya ang mga creation niya is napakaganda. Oh, yan po ang palibot ng aming bahay. Yan po ang sunrise.